Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang one-on-one interview ni Anthony Davis kasama ang ESPN NBA Senior Insider Shams Charania, kung saan sinabi ni Davis na kailangan nila ng center at gusto niya na maglaro bilang power forward ulit. Ang Lakers ay gumawa ng mga trade offers upang makuha si Walker Kessler mula sa Utah Jazz. Hindi gaano ito napapansin dahil sa kulelat nga itong team. Ganun pa man, si Kessler nga mga kaibigan na isang 23-year-old player na may average na 11.3 points, 11.4 rebounds, and 2.4 blocks per game on 73% shooting sa field sa average playing time of less than 30 minutes per game. Siya nga ang NBA leader sa field goal percentage, pangalawa sa blocks per game, at pangpito naman sa rebounds per game. Ganun pa man, ayon kay Shams ay hindi nga daw lumalambot ng Utah Jazz at hindi maabot ng Lakers ang asking price ito na malamang involve ang maraming draft picks. Dagdag ni Shams ay inaasahan niyang patuloy na susubukan ng Lakers na makuha ito before trade deadline. Ngunit alam naman nating lahat na talagang matigas nga ang GM ng Jazz na si Danny Ainge at babaratin niya talaga ang mga team na kadil niya, lalo na't ang Lakers nga ang unang lumapit at nangangailangan talaga. Tila ba nagbenta ka nga ng alahas sa isang pawn shop? Sa sitwasyon na ito ay Lakers nga ang nagbebenta at nangangailangan, so advantage nga yun ng pawn shop owner o ng Utah Jazz in this case dahil hindi naman sila naghahanap ng ka-trade in the first place. Solid player nga si Kessler, subalit mataas nga ang value niya sa ngayon at inaasahan na patuloy lang itong aangat. Bukod sa kanya ay nasa trade market din nga ang tatlong European centers sa sila Jusuf Nurkic, Jonas Valanciunas at Nikola Vucevic. Siniseryoso nga talaga ng Lakers ang request na ito ni Anthony Davis with the hopes na manatili itong masaya sa kanyang mga natitirang prime years sa Los Angeles Lakers. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang sa game naman kahapon ng Los Angeles Clippers at ng Milwaukee Bucks kung saan nakuha nga ng Clippers ang 127-117 win ay may mga interesting stats tayo. Si James Harden ay gumawa ng 40 points, 5 rebounds, and 9 assists. Ito na nga ang kanyang 105th 40-point game sa NBA. Si Norman Powell naman ay gumawa din ng 33 points, 6 rebounds, and 0 assists. Maliwanag nga mga kaibigan ang trabaho niya sa team ng Clippers at hindi na ito ang maging playmaker. 18 points din si Kawhi Leonard at sa 18 points na yan ay kasama nga dyan ang napakatinding highlight na ito. Sa Bucks naman ay 36 points, 13 rebounds, and only 1 assist si Giannis Antetokounmpo. Subalit 12 of 15 nga siya sa free throw line. Tila ba hindi naging epektibo sa kanya ang wall ng Clippers kung saan madalas magmintis ng mga free throws ang away team. 29 points, 10 rebounds, and 10 assists, triple-double naman ang ginawa ni Damian Lillard. Bibihira nga ito mga kaibigan para sa kanya. At si Chris Middleton naman sa 19 minutes of playing time niya ay 0 points and 1 assist lamang ang nagawa niya. Mukhang matitrade na nga talaga siya mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?